Tila ba ang pagpatay ang siyang napakadali lamang, subalit ang hustisya para dito ay kahirap makamtan. Atin ngayong matutungayan at kapupulutan ng mga aral ang kwento na hamon mula sa kaso ni Mario Lala. Mahal, gising na. Mahuli tayo sa misa. Linggo ngayon. Morning, mahal. Ang video ako, napakaingay kay aga-aga. Singin mo na yung mga bata, baka mahuli pa tayo sa misa. Mga anak, gumising na kayo. Magsisimba tayo, linggo. Sige po, Nay. Ate, gising na. Magsimba tayo. Nay, hindi na po ako sasama. Tama po ng pakiramdam ko eh. Papahinga na lang po ako. Sige, magpahinga ka na lang dyan. Kami na lang simba. Lalo na para sa ating pamilya. Experience will tell us, bahagi ng ating buhay ang kabiguan. Hindi lahat ng ating binabalak ay natutupad. Kahit plansyado ng ating mga pagpaplano, makaka-encounter pa rin tayo ng problema. Wali-water contract ko ng Shopee. Ito po. Shopee ka trabaho ko. Maraming po kasi salamat po. Uy, pare, kayo pala yan. Uy, pare, Basta, okay lang naman. matang ang ganda ng forma natin ah. Saan punta? Siyempre. Galing kaming bayan, simba kami. Nakita pa nga namin yung kapatid ni paring Mario. Oh. Si Maria ba yun? May kasamang lalaki. Nakita namin nagko-holding hands. Tapos nung nakita namin, biglang tinanggal. Di ba nasa abroad yung asawa nun? Oo, Ibig mo ba sabihin yung kapatid ni paring Mario yung nalalaki? parang gano'n na nga pare. Ba, ano ba nangyari dyan? Ayaw mandar. Patapo ko na nga yun. Baka may makikita kang maaaring makatulong sa akin dun eh. Naayos ko naman na Kung may hihilaw patulong ka mo. O, sige pare. Sige, ingat kayo. Thank you pare. Ingat. Sige. Ingat ha. Sige. Hoy, paring Tulas, saan ka punta? Dito lang, nasulaan daw si paring Pedro. Halika, sumabi ka na sa akin. Salamat sa atin. Hoy, pare. Hoy, pare. Pare, ano ba siya niyan? Ito, ayaw mandar. Ano pa to Pare, thank you. Pare, mauna na ako ha. Ay, tagal. Oh. Ba't naman tayo? Tagal natin hindi nagkakakwentuhan. Ano ba balita? Ako may balita sa'yo. Nagkita kami kanina ni paring Mario. Ay, nabanggit nga na nakita daw yung kapatid mo sa simbahan. May kasamahang lalaki. Magkahawak kami pangaraw Kaya nung nakita sila nagulat pangaraw. Di pa yung asawa nun nasa ibang bansa. Oo. Ito pinamamalitan ni paring Nario na na may kalaguyo yung kapatid ko. Yun yung pagkakakwento Sige pare, manda siya sa akin. Sige pare, mag-ingat ka. Sabi ko na. Meron na ako eh. Sabi ko sa'yo, pagkain mo na lang eh. Sino ba sakit mo dito? Hindi ko masunda eh. At yung sagot ko, tingnan mo na lang. Oo, di pa ga. Tay, ano po? Ano yung nanay nyo? Ano po, nagugas ng pinggan. Ganyan nyo dyan ha. Sige pa tayo. Oh, mahal. Andiyan ka na pala. Kumain ka na. Nakaayos na yung Ah, si Leo.
Andun, titignan ko lang. Papanik lang ako. Sige, kakain muna ako. Sunod din ako. Tingnan lang. Tumayo! Inay! Inay! Tumayo! Tumayo, tama na! Tama na! Tama na! Inay mo! Bahay! Bahay! Tulong! 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 Mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Ay! Naksak mo siya ni Tito Mario! Ano niyo po? Ay! 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 Ay, dalawa yan. Ay. Pero dali lang sa ospital. Ay. Mahal, kamusta ka na? Masakit ka ba? Kamusta pa yung sugat mo? Ito, medyo masakit pa. Nasaan si Angelica? Ba't hindi mo kasama? Nasa bahay ka, binabantayan ko sa puso. Tay! Tay! Flash! Flash! Tulong yung tatay ko! Tay! Ano sa'yo? Tay! Tay! Ba't mo kami iniiwan, Tay? Tay! Ba't mo kami iniiwan? Tay! Tumesik na! Sila nagiinuman, pakihuli niyo na po. Sige ma'am, dito muna po kayong dalawa. Pupuntahan po namin. Sinari, sinaksak ko. Ano? Paano pinagkakanta ba yung kalagoy yung kapatid ko? Nababayang kapatid ko sa ginagawa niya. Mismo ako talaga yung nari na yun. Tama na pare, natataranta ako. Di ko alam gagawin ko. Nakabahan ako. Panak! Sir, wala akong kasalanan. May kasalanan ko. Mario Lala, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Honorario Villanueva. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang ibo. Ano mang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo sa anumang korte dito sa Pilipinas. Ikaw ay may kakayahang kumuha ng sarili mong abogadong magtatanggol Wala sa akong iyo. kasalanan, sir. Kung hindi mo naman kaya, ang gobyerno ngayon magkakalob ng isa para sa iyo. Naiintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Wala akong kasalanan, sir. Pinagtanggol ko yung sarili ko. Halika, sumama ka sa amin at dito ko magpaliwanag. Tumayo ang lahat. Dumating na po ang ating kagalang-galang ng upo. The court is now in session. Joy Villanueva, sa hukumang ito, maaaring bang isa-isa yung mga nangyari nung gabi na yun? Ganito po ang nangyari nun. August 4, 1997, bandang alas 10 po yun ng gabi. Habang nasa loob po kami ng tahanan namin, kaming dalawa po ni Shili, na kapatid ko, gumagawa ng takdal-amin habang si tatay ko, kumakain po sa kusina. Tapos, habang ginagawa po namin yung assignment po namin, bigla po kami narinig na ingay po galing sa kusina. Tapos, nung pagtingin po namin, nakita po namin si Tito Mario na biglang pumasok at nakita po namin mismo sa harapan po namin na sinaksak po ni Tito Mario si tatay sa bandang likuran niya. Ngayon po, sa sobrang takot po namin, si Shili po napapanig sa taas at ako po, hindi po ako makagalaw sa mga nangyari na yun. Si tatay po, sinubukan po niyang manlaban pero sa sobrang lakas po ni Tito Mario at dahilan po ng
Sugat po niya sa bandang likuran niya. Napahiga po ito. Pero si Tito Mario po, hindi pa rin po niya tigilan yung pagsaksak kay tatay. Sinaksak pa rin po niya ito sa bandang tiyan niya. At pinagmumuraj niya po ito. At sinasabi na chismoso yung tatay ko. Ngayon, siyempre po, bilang anak, pinigilan ko po ito. Pinilit ko po na awatin si Tito Mario kasi po, napakalakas po niya talaga. Hanggang sa, nang nasaksak niya po na ito ng tuluyan, bigla na po siya umalis. At tumakbo na po ng biglaan. Maaari mo bang ituro kung sino ang pumatay sa iyong ama? Siya po yung pumatay sa tatay ko. No further questions, Your Honor. Defense, you may now question the witness. Sinabi mo, kagagano ng mga oras na yun. Maaaring hindi ka sigurado kung ang kliyente ko pa talaga ang nakita mo. Dahil madilim na. Your Honor, kahit gabi na nun, tanda-tanda ko yung mukha ni Tito Mario. No more question, Your Honor. Maaari mo bang isalaysay sa upo na ito? Ang mga pangyayari mo ba ngayon? Nagiinuman po kami nun. Kasama po si Honorario, tapos yung dalawa namin kasama pa. Pare, alam mo ba yung nakata namin ni Paring Mario doon? Kung may labas, may nakitaan. Saan? Hindi mo kasi naman. Pare, kung nakita niyo, maglalaway kayo. Napakalaki ng puwet, pare. Tingin pa naman ako sa mga case. Pero mga iba ako, ano yung pinagkakalat ng may kalaguyo kapatid ko, Dario? Nababahay kapatid ko dahil sa'yo, ah. Ano ba yun? Ano mo ba yung mali yun, pare. Tangay na mga pare. Hindi ka yun na. Sinasabi ko lang yung totoong nakita ko. Yun na yun. Kahit na, kahit na. Sisiramin mo rin ang kapatid ko eh, pinagkakalat ng may kalaguyo. Tangay na pare, ako kumausap pa. Ano punta? Saan ka ba? Oy! Nasa punta. Mario! Tulo! Mating! Pare, yung kaibigan mo. Pare, pare. Tapos siya ata. Ayaw pa mag-aaway. Pag-usapan niyo ang pare. Nagkaroon po kami ng alitan dahil pinagkakalat po niya na may kalaguyo yung kapatid ko. Sumunod po nun, nauna na po siyang umuwi. Tapos makalipas po ang isa't kalahating oras. Umuwi na rin po ako. Pare, ako. Hey, pare! Nakakarami na tayo, may tama na ako. Mauna na ako, pare! Pare! Pare, mauna na ako. Hindi, pare. Baka sa kamas mo doon. Handa ka lang. Okay, pare ha? Hindi, pare. Ingat ka ba? Ano ka ba yan? Dumaan po ako sa bahay nila. At hindi ko po alam na inaabangan niya na po pala ako doon. Kinausap niya ako at sinabing hindi raw po niya nagustuhan yung mga sinabi ko. Mario, saka na di ko nagustuhan yung talas ng boss mo kanina. Tangina mo, sino ba nauna? Ikaw yung nagkakalit ng mali sa kapatid ko eh! Dinakot niya po ako sa aking kwelyo. Kaya naman hindi ko na po napigilan ang aking sarili. Sinaksak ko po siya sa bandang tiyan. Pinagtanggol ko naman po ang sarili ko. Nalaman ko rin po na naging mabuti yung kalagayan niya sa aking asawa. At namatay po siya dahil sa cardiac arrest. Kaya tunay po na wala po akong magkakasala yun. Malinaw po ang salaysay ng aking kliyente. At dahil naunang nanakit ang biktima, kaya niya nagawa ang krimen. At hindi dahil sa pananaksak na nasasakdal kung bakit namatay ito, kung hindi dahil sa cardiac arrest. Malinaw na walang kasalanan ng aking kliyente. No more question, Your Honor. Sinungaling ka! Gusto mo na kapag ang kasalanan ginawa ko eh! Prosecution, you may now examine the accused. Base sa
sa salaysay mo at sa salaysay ng testigo, mismong anak ng biktima, sinasabi mo ba na hindi siya nagsasabi ng totoo at hindi ikaw ang nakita niya nung gabi na yun? Yes, Your Honor. No further questions, Your Honor. Base sa mga ebidensyang nakalap at sa salaysay ng testigo, criminal case number C-5407, found that he is guilty beyond reasonable doubt for the crime of murder and hereby suffer reclusion perpetuum. So ordered. Kapal ang mukha mo! Paano mo naman sa amin yun? Wala kang nakahala ng ginawa mo! Mamumula ka sa kulungan! Wala kayo masaya. Okay lang kami. Inosente ako. Pinatulan ng mababang hukuman ng nasasakdal ng reclusion perpetua dahil napatunayan ng prosecution na may kasukdulan ng mangyari ang krimen at hindi malinaw na self-defense dahil hindi napatunayan ng nasasakdal ang mga elemento ng self-defense. Dahil mismo ang nasasakdal ang pumunta sa bahay ng biktima at sinaksak ito. Pinagmulta din siya ng 4,051 para sa gastos sa ospital, 75,000 sa civil damage, 50,000 moral damage, and 25,000 exemplary damage at 20,000 temporary damage. Good morning. Tapos ka naman dito. Morning, attorney. Mga pala yung mga papeles. Hindi pinaburan ng Court of Appeal sa apila natin. Masyadong malakas ang ebidensya laban sa'yo. Gawin ko lahat ng magagawa mo, attorney. Ayaw ko bulok dito. Wala akong kasalanan. Huwag kang mag-alala, akong bahala. We still have a chance. Maaari pa rin tayong mapila sa Korte Suprema. Gagawin ko ang lahat para makalabas ka rito. Anyway, nakakapalis. Ingat ka dito. Umapila ang kampo ni Mario sa kataas-taasang hukuman. Subalit sa desisyon nito ay pinagtibay nito ang naunang desisyon ng RTC at Court of Appeals na si Mario ay totoong may sala sa pagpatay kay Honorario. At kulang ang mga ipinakitang ebidensya nito para patunayan na self-defense lamang ang nangyari. Dahil dito, ang mismong akusado ang sumalakay sa bahay ng biktima at sinaksak ito nang may kasukdulan habang kumakain ito. Base na rin sa salaysay ng testigo at ebidensya pinakita ng prosecution na siya mismong naging dahilan para mamatay ang biktima kahit pa 9 na araw na ang lumipas. Kaya ang desisyon ng RTC at Court of Appeals na reclusion perpetua kay Mario ay dapat lamang. Itinaas din ng Korte Suprema ang bayad pinsala sa temporary damage na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Kumusta na kaya ang tatay mo? Kaya nga po, miss na miss ko na siya. Ito na pala yung todo di tatay. Hi, mahal. Nakamit na namin ang hustisya mo. Sana masaya ka na dyan. Huwag mo na kaming alalahanin. Si Mane talaga ang may sala sa pagkamatay mo. Sana po matahimik na iisip mo. Kasi ngayon po, kaya pa na po iisip natin. Sana po huwag niyo po kalimutan na mahal po natin. I love you, mahal. Ito ang katapusan ng isang madilim na gabi at ng mahabang laban sa hustisya. Ang kaso ni Mario Lalap ay naging mahalagang patunay
sa pag-unawa sa proximate cause, self-defense at mahigpit na pamatayan sa pagpapatunay ng krimen.